hihintay nating lahat o ako lang yung excited? Excited po ba lahat? Amen. Pero bago po tayo dumako doon, sa lahat ng mga kananayan, sa lahat ng mga kananayan, binabati ko po kayo ng isang Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po sa ating lahat, especially sa aking mga kaninangan dyan, sa aking mga leader dyan. Wala si Ninang Hassel. Yon. Ayun, dito, dadako na po tayo sa pinaka-special, para sa akin, special na part ng gawain para sa araw na to. Kasi, ito talaga yung lagi kong pinaghuhugutan. Kung yung iba nauuso yung mga hugot-hugot na line dyan, ako hindi. Ang pinaghuhugutan ko, yung nanggagaling sa Lord, which is faith, kalakasan, biyaya, yun talaga yung pinaghuhugutan ko sa Lord. Kasi natutuwa nga ako dun sa kanta na, I am nothing without you. Kasi lagi kong pinakikinggan yun. Kasi totoo naman wala ako kung wala ang Diyos. Kasi sabi nga sa Facebook, yung napanood ko na sabi, ang Diyos, kahit walang tao, Diyos yan. Pero ang tao, pag walang Diyos, wala yan. Kaya totoo yun. Kaya nung nag-scroll ako niyan, na-scroll ko din yung kanta na yun na I am nothing without you. Kaya lagi ko rin yung pinakikinggan. Kaya mga kapatid, dadako po tayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito. E-ready po natin yung ating isip, yung ating puso. Nang sa ganon ay maunawaan natin kung ano yung dala ng Diyos para sa araw na ito. At wala po siyang ibang gagamitin na maghahatid nito, kundi ang ating butihing pastor na si Pastor Ricky Tadle. Gabi pag pumalakpak. Pang-asar yun Praise God. Magandang umaga sa lahat, no? Happy Mother's Day. Sa lahat ng mga nanay dyan, huwag na kayong umasang maging dalaga. Ganun pala yun. So, Happy Mother's Day pala kasi nakita ko lang nabasa ko lang. Kaya na lang umintindi. Siguro, mayroon siguro kayong, anong tawag niyan? Pamigay siguro. Wala ba? Kasi mahilig dito yung surprise kaya yung iba, magpakananay na lang kahit dalaga. Dahil may surprise. Amen ba? Masaya ba tayo? So alam ko na masaya kayo dahil marami tayo dito ngayon. Salamat ako sa mga taga rito, sa mga kapitbahay, na nung nandito ako ay hindi pa sila nagpunta, no? Pero ngayon, hindi lang sa nagpunta, kundi kasama na kayo. Amen? So masaya din ako dahil sa mga patutuon nyo kanina na pinagpala talaga kayo. Amen ba? Ang iba, nandoon na nga sa likuran So, kailangan ma-extend ito. Kailangan mayroon ding hanggang dulo ito. Kasi hindi natin alam kung anong gagawin ng Diyos. Okay, ang iba ay bumalik na. Dati, nakasama natin. At yun ang laki kong saya dahil nga nakikita ko kayo. Kasi sa Mindoro, malaking simbahan, kunti lang kami. Okay, pero alam ko pupunuin din ng Panginoon yun Kailangan magtiis din. At sa lahat ng pasalamat, katulad kanina, katulad kay Sister Ren, no? Yung mga patutuon niya, na yung challenge niya na magbigay para kay bibigyan. Tama yan mga kapatid. Kahit nga ako sa Mindoro, hindi ako butante, pero ang dami ko na nakuha. Kaya sabi ko, tama na kasi hindi ako butante dito. Kaya salamat sa Panginoon kasi kahit sa ganong paraan, kahit nakasalukuyang mayor doon, maaaring hindi naman kami close. Pero sabi ko sa kanya, hindi talaga ako butante dito. Pero ang sabi niya, yung tulong na binigay sa amin sa mga kapastoran ay hindi galing,
kundi sa Panginoon. Sabi niya, para sa Panginoon yan. No? So, mayor na ngayon ha. Hindi pa Kristiyano, pero ginamit ng Panginoon. So, ganun pa man, ay hindi masidla ng pasalamat ko na nakikita ko kayo at nakasama ko rin noong nakaraan yung mga kabataan. Kaya nga lang, hindi lahat. Dahil nga ay mayroon palang grupo-grupo, no? Mayroong ushering. Hindi ko alam kung saan nagpunta yung mga music ministry, yung mga kananayan, ang katatayan, hindi ko alam. Ang alam ko lang na mayroon kayong banding. Amen? So patuloy na yung banding na yan mga kapatid. Dahil yung banding na yan, doon talaga nagmumold yung tunay na pag-iibigan. Okay? So, tuloy lang tayo. So ang ating pag-aralan ngayon ay simple lang mga kapatid. Na hindi naman ako mahaba na magmensahe. Ay ito'y patungkol din sa ating mga buhay. Challenge ito at yung tinatawag na encouragement. Okay. Puno ng encouragement ang ating babasahin ngayon dahil nga ang topic ko ngayon ay akma doon sa ating pagiging lingkod ng ating Panginoon. Amen ba? So excited ba tayo? So tayo po'y manalangin. Praise God, purihin ka Panginoon. Sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa iyo. Sa pagkakataon na kami po'y makinig, Panginoon, ng salita, samahan niyo, O Diyos, ang bawat isa. Maunawaan namin ito, maintindihan, at higit sa lahat, aming itong isa pamuhay sa aming mga buhay upang maganap, Panginoon, ang iyong kagustuhan at kalooban sa bawat isa aming buhay. Salamat ng marami sa oras na ito. Pagpalain mo ang lahat na uwi kami, Panginoon, sa tahanang ito na puno ng kagalakan at pag-asa sa aming buhay. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Ang topic ko ngayon, mga kapatid, pakinggan natin ng mabuti ito, yung pagiging, anong tawag na, kung kayo po'y naglalaro o ano pa mga games ninyo, mayroon tinatawag na highest level o higher level. So, gawin natin ito, yung higher level na paglilingkod. Amen? Meron akong nabasa doon sa, nalimutan ko na yung tinatawag na world class na Kristiyano. World class. Payag ba kayo maging world class tayo? Amen, di ba? Hindi lang yung, may Kristiyano na may sinasabi lang bukot-bukot lang. So, kailangang mag-level up tayo. Amen? So, itong panghahawakan natin ngayon, ipakita natin sa ating sarili na hindi lang tayo dito. Okay? Hindi lang tayo dito, kailangang mag-level up tayo. Ang tanong nito, paano ba gawin na maging highest level tayo? Eh kung dun sa games nga natin, halos yung kalaban mo ay nasa level 10 na. Talagang gusto mong lamangan yan sa isang gabi lang na hindi ka matutulog. Amen? Tama ba yun mga kabataan? Kabataan lang ang ano ko ngayon kasi ayun talagang mahilig maglaro ngayon sa games ngayon. Pero higit sa lahat, itong pag-uusapan natin, yung highest level na paglilingkod sa ating Panginoon. Agree ba tayo? So basahin natin sa ating banal na salita, sa ating banal na aklat. Buksan natin ating Biblia. Dito natin makikita sa Gawa, chapter 20, verse 24. Ito yung buhay ni Pablo na kung saan ay ating inaalam natin o alam natin yung buhay ni Pablo. So 20, chapter 24. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin, at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. So, amen? So, naunawaan natin Ang sabi ni Pablo, kahit nawawala daw sa kanya, okay, kahit ano pang pwedeng mawala sa kanya, ay basta lang magawa niya ang tungkulin niya sa Panginoon. So, siya po ay nagsisikap na maging mataas. Okay, hindi sa posisyon Baka naman ang iba ay gusto ko lang maging galing ka sa asering, gusto kang maging pastor, no? Walang posible yan. Kasi tayo naman tinawag ng Panginoon. Pero hindi lahat ng tinawag ay gagamitin ng Panginoon ukol doon sa pagka-ikaw. Kasi mayroon tayo katulad sa akin dati, ang gusto ko lang na magsamba lang Di ba?
Ang gusto ko lang makinig ng salita ng Diyos. Ang gusto ko lang tumugtog. Pero may mga paraan, bakit ganito ang buhay ko? Ginawa ako, nagtapos ako sa seaman, pero hindi nakasakay. Mayroon akong plano na maging hepe o pinataas na executive chef sa restaurant. Hindi ako nagkaroon doon. So ang nangyari, nadisgrasya ako. Ang nangyari, binigyan ako ng sakit sa Panginoon. Di ba? Ang nangyari tuloy, ang plano pala ng Panginoon ay mayroon sa akin. Nangusap ang Panginoon sa akin, magpatuloy ka, magpagamit ka sa pamagitan ng mga vision o mission na aking natanggap. Lalo sa mga panaginip, mga batid, hanggang ngayon, hindi ko na napanaginipan yun eh. Yung sumakay ko ng bus, o ako nag-drive ng bus na maraming sumakay, at ang sabi sa akin, Pastor, kailangan mong malaking bus. At nung nagkaroon ng malaking bus, yun pala mga batid, yung simbahan doon sa Mindoro, na hindi ko akalain na halos dublihin ito, apatin ito sa kalaki, dahil nga, yun ang kalooban na masusunod ang Panginoon. So nakikita nila tiya yan. So, yun nga, ngayong 29, talagang i-invite ko kayo kung gusto nyo pumunta doon. Dahil mag-church blessing ako. Almost 1 year na. Ngayon pa lang mag-church blessing. Pero isa lang pasalamat din ko sa Panginoon, mga kapatid. Kasi hindi lang simbahan ang binigay sa akin, pati bahay. Package, no? Bahay, may sasakyan, may motor pa, may lupa na pwedeng taniman. Kaya sabi ko, nagtanim ako ng doon, may alaga akong manok. Hindi ko pinagmamayabang ha. Kung pumunta kayo doon, kainin na talaga natin yun. Kasi iba ang kumain eh. iba ang ninanakaw na. Pero, ang mahirap lang sa akin mga batid, kasi hindi ko pwedeng katayin ako mismo kasi naawa ako. Kasi halos pagpatuka ko sa manok, dito na sa akin kumakandong na maghingi na kung sabi, ginaganong ko na lang eh. Pagkain. So nakakaawa, di ba? So kung kayo na lang pumunta doon, kayo kanya-kanya na kayong katay. So yun ang pasalamat ko sa Panginoon dahil ang Panginoon, pag ikaw ay kumilos sa kanyang ubasan, ay yun ang sinasabi ko na, di ba ang sabi ni kay David, na surely the goodness and mercy of God shall follow, di ba? Sumusunod daw yung pagpapala. Pero sa akin, ginawa kong nasa unahan na eh. Ibig sabihin yung pagpapala, nag-una na sa'yo. Amen ba mga kapatid? Naranasan nyo ba yan? Hindi ba? So, gawin ninyo mga kapatid, dahil itong pag-usapan natin, yung pagiging highest level na maglingkod ka sa Panginoon. Hindi lang yung nakatunganga lang tayo, Kristiyano ako. O, di ba? Pero ang nagawa mo bilang isang Kristiyano. May 3 bagay lang gusto nating pag-alaman ngayon. Dahil gusto ko na malinawan ito sa bawat isa, ano bang tungkulin gawin natin para maging maangat-angat naman tayo. Okay, katulad ni Brother Biboy, no? Hindi ko akalain dati, nag-ano pa lang to eh. Kumbaga, sa madaling salita, may pagkasintunado. Oh, sintunado, di ba? Aminin mo yan. Pero ngayon, hindi na sintunado, no? Oh, di ba? Huwag lang Sister Mian. Oh, bakit tumawa kayo? Di, siya talaga, nagtuturo naman din sa inyo yan eh. Praise the Lord. So una mga kapatid, tandaan natin, ang dapat nating gawin, ang dapat daw nating gawin yung pinaka-the best para kay Lord. Amen? Gumagawa ba kayo ng tira-tira? Hello, sounds. Ano bang sinasabing the best sa ating Panginoon? Okay? So gusto nating i-explain ito kasi karamihan sa atin dito, yung tinatawag na okay na yan, tama na yan, at least nagawa ko. Yun ba yung gusto nating mangyari? So ako mga kapatid, hindi ko pwede. Katulad kanina, sabi ko nga Mian, ang mga bagay pinag-usapan yan, hindi yung basta lang agad-agad nating gawin na wala sa plano. O, di ba? May plano pa lang kuan, saka pabibili. O, di ba? Mayroon pa ng ganito. Kailangan iset natin kasi ayaw kong malit sa simbahan eh. Kailangan mauna nga ako eh. Yun ang prinsipyo ko. So kailangan level up. Amen? Hindi lang yung malapit ka lang, sisilip ka, ay wala pang tao. Di ba? Hindi ka mag-level up diyan, mga kapatid. Kailangan nandoon ka para una, ikaw unang pagpalain, nakita ng Diyos yan. Di ba? Paano maging best? Okay. Ang sabi sa Biblia, sa 1 Corinthians
chapter 10, verse 31, basahin natin na, kahit nga yung pagkain natin, pag-inom, mayroong proseso yan eh. Okay, ang sabi doon, kaya nga, kung kayo'y kumakain, basahin nyo, o uminom, o anumang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal sa ating Panginoon. Okay, naintindihan natin? So pati ba pag-inom? Kasi ang pag-inom, para bang dahil nga, hello sounds. Yan ang mga, praise God, okay? So sa pag-inom, minsan nga dahil sa uhaw tayo, hindi na tayo magpasalamat sa Panginoon. Tama ba yun? Mayroong pagkakataon ngayon eh. Ibig sabihin mga kapatid, yung best natin na kahit saan, kahit nga doon kami sa Jollibee o saan kami, manalangin talaga kami dyan. Sino ba dito ang nanalangin kumakain ng Jollibee? Sino? Baka naman pagdating doon, kain na tayo. Nakakahiya manalangin eh. Di ba? Kailangan, kung pwede nga lang, lakasan ninyo eh. Amen? Lakasin nyo para marinig ng iba. Kaya pag kami pumasok kahit saan, manalangin kami para makakarinig na ikaw o nakakita na ikaw ay isang Kristiyano. Doon pa lang eh. Pero paano natin ipakita? Kaya nga, nung pumunta kami sa Eco Park, doon sa kabilang table, nag-worship na sila. Samantalang kami, pagdating, laro agad. Sabi ko, mag-worship muna tayo eh. Pagdating naman ng mga kasamahan nila, nag-worship ulit. Kami wala pa. So, lugi na kami doon. So, ang ginawa namin nung pagkatapos kumain, saka na lang kayo maglaro, mag-ano muna tayo, makinig muna tayo ng salita ng Diyos. Di ba? So, napakaganda mga kapatid kasi doon, pinagbigyan naman ako, kaso lang si Sir Pat ay umuwi na. Nagmamadali kasi may pabunot daw siya ng ngipin. Pabunot ba yon? Palinis lang pala. So, pati pag-inom ha, pag-inom sa simpleng paraan, ipapasalamat natin sa Panginoon kasi nakita ka man o hindi, nakita ka naman hindi ng tao, nakita ka ng Diyos. Thank you Lord sa tubig. Di ba? Kahit itong tubig, kahit hindi malamig. Pero wala na, hindi ka naman iinom ng mainit na tubig, diretsuhin mo eh. So kailangan, katulad nito, di ba? So ganoon kasimple. Kaya ang sabi ng Biblia, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anumang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal sa ating Panginoon. Di ba? Simpleng paraan lang mga kapatid. Pero minsan ay hindi natin magawa kasi kampanting Kristiyano ka. Alam mo ba yung kampanting Kristiyano? So alam niyo na-share ko na sa inyo noon eh. At sabi sa Lucas chapter 3, basahin niyo 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na sa parang Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Di ba? So mayroong paraan mga kapatid. Pag ikaw pala nagli-level up, kung anumang ginagawa mo, mayroong nakakita man o walang nakakita, ginagawa niyo para sa Panginoon, hindi sa tao. Alam mo kapatid, nung nagkuhan pa ako, nung doon sa Mindoro, una kong salta doon, siyempre kilala nila ko nga pastor, pero noong mayroon tinatawag silang event, na malaking event noon noong nakaraang taon na tinatawag na Harvest Festival. So, lahat ng kasimbahanan nandoon sa gym, ang dami talaga, halos ilang libo yun. So, kumbaga, nasali ako sa grupo ng mga pastor doon at hanggang ngayon, kasali na ako. So, thank you Lord dahil sabi pa nga yung iba, nung nakita ko yung nila, yung attendance, ang dami. Pero nung nag-meeting kami, ilan lang. So, bakit ganon? So, nung tinatanong ko, may mga tampuhan pala. Di ba? Sabi ko nga, pati mga pastor pala, matampuhin. Kaya, thank you Lord. Alam mo bakit mga kapatid, ginamit ako ng Panginoon. Sabi ko sa isang mangyan na pastor, huwag ka na magtampo, bro. Pagkasunod meeting, umati na siya. Ang ginawa ko sa iba, paraan, basketball. Nag-atinan sila. Di ba? Paraan-paraan lang yan. Kaya ginagamit ako ng Panginoon. So, ano bang mga bagay na dapat natin gawin yun yung mabuti para ikararangal sa Panginoon. Okay? So, noong nandun ako, ang daming mga upuan, halos ilang libo siguro upuan yon. Nakita ko, walang nag-a-arrange, wala bang nag-aayos. Di ako nag-aayos. Pinagmasdan pala ako ng mga pastor doon. Alam mo sabi sa akin, nung nag-usap itong pastor na to, kailangan natin to. Di ba?
So, hindi ko narinig yun, pero may nagsabi sa akin. So, ganun mga kapatid, natutuwa ako dahil kahit sabihin pang maliit na bagay na yan, napapansin ka pala. Di ba? At higit sa lahat, ang Diyos ang nagpapansin sa iyo. Amen? Kaya gawin ninyo mga kapatid, kahit sa school, kahit doon sa saan man kayo naroon. Ako, hindi man ako matalino sa school. Pero ang laki kong hindi ko malimutan yung karangalan na natanggap ko na nalagay sa tarpaulin na congratulations Ricky Tadley. Dahil nga nasama ako doon sa contest na almost 300 kaming contestant doon sa agriculture. Pero nakita ko nung ina-announce na second place ako. At hindi ko akalain dahil sa sobra naming dami, halos ako nang pinakahuli. Bakit ganun? Alam mo bakit? Doon ko na-realize na hindi pala sa pabilisan yan, kundi yung quality ng gawa mo. Amen? Yung quality palang gagawa. Kahit sabihin pang Kristiyano tayo, kung hindi quality ang ginagawa nyo, hindi counted sa Panginoon yan. Natutuwa pang Diablo yan eh. Amen? Kaya tandaan natin yan. Dahil kung gumawa tayo ng mabuti, na ayon sa ating kalooban at hindi pakitang tao, ang Diyos talagang natutuwa yan. Maniwala kayo. Dahil una, pag blessing man pag-usapan mga kapatid, magugulat ka na lang. Katulad ni Esther Ren, magugulat tayo eh. Kasi nag-uuna na yung blessing. Okay? Ako, sa totoo lang ito hindi ko man, yung bahay na, hindi ko lang sabihin sana sa inyo. Alam mo bakit? Kasi nga, lalo sa mga bataan dito, isip talaga ng mga bata, ay si pastor hindi na talaga babalik. Kasi nga may bahay na doon. Kasi di ba ang paalam ko na pupunta lang ako doon at babalik. Pero kung may bahay ka na, babalik pa rin. Kaya nga yung bahay ko doon, natawa nga ako kasi sila ang gumawa, mga Chinese, no? Pero mo, ganun lang ako. Sabi ko sa sarili ko, thank you Lord, dahil sa tanang buhay ko na nagtrabaho ako, inutos-utusan ako. Pero ngayon ko lang naranasan na mga Chinese inutusan ko. Ang mga Koreano inutusan ko. Hindi ganun. Okay. Di ba? So natutuwa ako mga kapatid, ganun pala. Pag maglingkod tayo sa Panginoon, mayroon palang pagkakataon na ikaw maging amo. Di ba? So hindi lang yon, sila pang gumasto, sila pang gumawa. At lahat ng mga bagay na binili nila, naiwan sa akin. Katulad ng mga grinder, di ba? Ang dami doon. So natutuwa talaga ako mga kapatid. Kaya nga yun, gawin nating the best yung paglilingkod sa Panginoon. Amen? Maraming best, maraming pinaka-the best na gagawin mo. Hindi yung sumasayaw ka dito para magpakita ka lang. Di ba? Marunong ako sumayaw. Ang galing, di ba? Pero ang hindi mo alam, na natutuwa ang Diyos kung sa puso mo yung pagsasayaw. Di ba? Yung anumang mga bagay, o anumang ginagawa ninyo mga kapatid, kahit sa bahay man kayo, nanalangin kayo, nakikita kayo ng Diyos, hindi dahil sa kahirapan. Alam mo yung nabasa kong word, yung tinatawag na word class na Kristiyano, ito, minsan mga kapatid ay maisip ko rin na doon lang to sa mga taong talagang may IQ, mataas na IQ. Pero sa atin, itong binabanggit ko, pag sinabing highest level, kahit hindi ka nag-aaral ng mataas na kalidad ng university, basta maglingkod ka lang sa Panginoon, itataas ka pala ng Panginoon na higit pa sa inakaalam mo sa iba. Diba? Sinong mga tao ngayon na matataas, binabagsak ng Panginoon? Diba? Hindi niyo nakita si Binihin. Diba? Si Billy Graham, mayroon ding issue. So mga world class sila, pero may mga issue. Si Ed Lapis, di ba? May mga issue sila. Pero mga kapatid, tayo, nawa ay wala tayong issue kasi ang issue dapat natin ay yung totoo kang naglingkod sa Panginoon. Okay? So ang sabi sa Ephesians 5:10, basahin natin, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Okay, the best pa rin. Sikapin ninyo kung ano daw matutunan ninyo. Mahalata sa isang estudyante na walang natutunan. Pag isang estudyante na walang award, ito hindi ko naman minamaliit ha. Kasi lahat naman tayo gustong magka-award. Mayroon kasi akong nakitang bata pa yun ha.
Maliit pa na bata, kinder siguro. Nung hindi tinawag yung pangalan niya at hindi siya nakasabitan ng ribbon, umiyak siya. Bakit siya wala? O, di ba? Siguro sa mga mga adult na, minsan may pagkakataong ganyan, no? Nainggit tayo, nadismaya tayo ng ating classmate, bakit matalino. Alam mo, kung magbasa tayo, makinig tayo sa mga kwento sa iba, marami tayong matutunan. Kahit si Jack Ma, di ba? Pinakamahirap na tao doon sa China. Pero ngayon siya ng pinakamayaman. Anong sabi niya? Kung ang unggoy ba, bigyan mo ng pera, tanggapin ba niya yan? Siyempre saging, tanggapin niya yan. So ano ang purpose noon? Kasi dahil sa gusto kang kumita. Pero hindi magawa dahil hindi ka deserve eh. Hindi ka kumikilos. Ang gusto ng tao, tanggap lang. Okay? So dito mga batid, pag tinanggap na natin ang kaligtasan, ito tanong ko sa inyo, ano bang nauna sa inyo? Yung mabuting gawa o yung kaligtasan o yung tinatawag na pananampalataya? Ang sabi sa Romans chapter 8, wala ng kahatulan ang sinumang nakipag-isa kay Kristo. Sa anong paraan? Yung mananampalataya ka lang. Amen? Ang gawa na ating napapansin o ating pwedeng ipakita, yung kasunod lang yan at bunga sa inyong pananampalataya. Tama ba yon? Pero pag wala kang bunga o wala kang gawa na ipakita, ibig sabihin hindi ka pa rin mananampalataya hanggang ngayon. Paano ka mag-level up? Paano ka maging highest level? Okay? So tandaan natin mga kapatid, hindi ito paunahan. Okay, tandaan natin. Ang sabi ni Pablo, ako'y tumatakbo. Hindi naman to takbo na yung literal na takbo Lahat tayo tumatakbo, amen? Lahat tayo pwedeng makasabay. Kasi nag-aantay na ang Diyos sa unahan. Kaya nga lang bakit may naiwan? Kasi may kanta na pabanjing-banjing. Alam mo yung banjing-banjing? O, di ba? Pag sinabing banjing-banjing, dito ako. Parang ganun ba? Hanggang yung palakad-lakad, maikis-ikis, dapat na diretso. O, di naiwan ka ngayon. Sino ba nakakaranas sa inyo yan? May grupo na nagpaikis-ikis ng uwan, tingin-tingin, yung pala kasamahan nandun na. So hindi ganun mga kapatid, kailangang makisabay tayo doon sa ipinangako ng Panginoon. Pangalawang bagay, dapat ilagay natin sa isip at sa puso natin yung pinakamataas na respeto at paggalang sa ating Panginoon. Okay ba tayo dyan? Okay, mayroong mga hindi rumispito Okay, alam mo bakit mga kapatid? Hindi ko naman sabihin nakita ko kayo o sino pa man o ano pa mang nagawa ninyo. Pero mababase natin dito, ang matamaan ay isang magbago na. So bakit mga kapatid? Pag sinabing respeto, di ba naalala niyo yung kwento kay Moises? Na ang sabi ni Moises, tinawag siya ni Panginoon, ng Diyos. Moises, Moises, bakit po Panginoon? Hubarin mo yung sandalyas. Di ba? At pumasok ka. Ang ginawa ni Moises, hinubad niya. Kasi inutusan siya So kailangan pa ba natin na marinig natin ng husto ang Panginoon o simpleng paraan para marinig, para masagot natin o masunod natin yung sinasabi ng Panginoon? Ang dami sa Biblia na sinasabi, pero bakit hindi natin nasunod? Dahil nga ba kampante ka nga rin? Amen? Yan ang mga tanong di ba? So, mga bagay na dapat ilagay sa ating puso, yung pinakamataas na paggalang sa ating Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon dito, pag sinabi ng pastor na ayon, alam mo yung mga patid, hindi nyo ba alam na ang mga lingkod o mga pastor ay galing sa puso ng Panginoon? Kung anong pinahayag ng Panginoon sa pastor, yun din ihayag doon sa bawat isa at ayon sa nakikita at nararaman ng pastor na yun. So dito mga patid, bakit inihayag namin? Kasi kailangang matuto tayo, maalarma tayo, kasi may consequence to pagdating ng araw. Amen? Ay, bakit ako nagkasakit? Ako naalala ko mga kapatid, ito lang masasabi ko sa sarili ko. Ako nagkasakit mula nung ako elementary, halos nandun na yung kabaong ko kasi may purpose ang Panginoon sa akin. Di ba? Hindi ako nagkasakit dahil lang sa isang bagay. Nagkasakit ako dahil may plano ang Panginoon. Yun hanggang ngayon. Na pag nagkasakit ako, pag mayroon ako kung Lord, nagkukulang, mayroon na naman akong mali. Ganun ako Hindi ko pinagbintangan si Satanas. Di ba? Minsan pinagbintangan natin kung sino-sino
Sabi pa nga ng iba, nakadaan kasi ako sa puntod na yun eh. Nakadaan kasi ako doon sa may yungib. May tao yata doon na hindi nakikita. O, di ba? So yun mga kapatid, kailangan natin mag-minimize, no? Dahil ang paglilingkod natin hindi basta-basta. Kailangan, sa Bisaya pa, magtinuuray ba? Ano bang tinuuray? Sino bang nakakakuan dito? Yung totoo. Hindi yung, kuan lang, yung bara-bara. Alam mo yung bara-bara? Kaya sabi ko sa mga bata dati, anong nakaraan? Kaya kayo may reward. Ang topic ko sa kanila ay reward. Kaya bakit kayo nakapunta doon sa Eco Park? Dahil sa reward. Pinagbigyan kayo kasi nakikita kayo na gumagawa kayo. Pero kung hindi nyo panatilihin yan, iwan ko lang sa sunod kung makarating pa kayo ng Eco Park. Di ba? Baka maligo na lang kayo doon sa walang tubig. Noong nakaraang linggo, buti hindi ako sumama. Naglalakad pa. Pala walang tubig. Okay. Kuwan lang yun ha. So, sabi sa Isaiah, sa awit 96 verse 4, si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos, at dapat siya'y igalang. Okay? Igalang natin. Respeto natin. So, ano bang sinasabi na ayon sa nakikita na babasa natin sa Biblia na ipinahayag sa mga lingkod, respetuhin natin. Ay, ganun po ba? O sige, gagawin ko. Hindi lang yung, maniwala ka kay pastor? Wala naman si Biblia yan, di ba? May ganyang mga Kristiyano eh. Siya nga eh, para bang maghanap na lang ng dahilan ng mga kapatiran natin. Kaya bakit hindi ka lumalago? Dahil mayroon kang sariling opinion sa buhay. Natural lang yan. Pero kailangan, opinion natin, yung iakpa naman natin, kaya nga tayo minsan mga kapatid, ang sabi sa Osias, nalipol ang tao dahil kulang sa kaalam. Bakit kulang kaalam? Hindi nakikinig. Bakit kulang kaalam? Hindi nagbabasa. Anong basihan nila? Wala. Sa sariling ideya lang. Okay. The last. Kasi umaangat na yung papel eh. Kaya sabi ko nga, ibigay mo sa akin yan eh. Susunod, kunin ko yan. Kunin ko na yan. Naalarma to. Taranta na tuloy ako. Pangatlo, last na to. Dapat makita ang pinakamataas na pagpahalaga sa gawain para sa Diyos. Amen? Ano bang gawain natin? Pag sinabing, Sister Tia, o sige mag-ano tayo, lahat ng music ay mag-practice. Okay? O kaya si Sister Marcel, mayroon tayong gawain. So, ano bang kuha natin? Yung pagpapahalaga doon. So, maganda mga kapatid, kung yung pagpahalaga, may level up din eh. Di ba? Ay, mayroon kaming kuha ngayon. Mayroon kaming practice ngayon. So, ang gagawin ko, may kamuti naman ako dito. Dalhin ko. O, di ba? Para makakain kami lahat. O, di ba? Ang iba naman, ay, may pagkain naman si Tia. Kakain na lang ako. Di ba? So, sample lang yan mga kapatid. Pero kung mag-highest level o mag-level up ka, mayroon kang gagawin na lahat kayo makinabang. Amen? O, di ba? Pag kumanta yung isa, kakanta ka rin. Hindi lang pabayaan yung isa. Sintonado na nga. Pabayaan mo pa. O, di ba? Wala kong tinutukoy na tao, Pero dapat magtutulungan tayo. Amen? Ako, natutuwa ako sa buhay ni Tia. Kada punta, kada kita ko siya, tinuturuan yung kuan. Kahit hindi ko maintindihan, di ba? Pero natutuwa ako kasi mayroon palang halaga yon, di ba, Brad? May halaga pala hanggang ngayon. Kaya nga sunod, gusto ko makita, turuan mo rin si Mian. Tingnan natin. I-record nyo lang, tapos i-send nyo sa GC, para malaman ko. Okay. So, dapat, pinakamataas na pagpahalaga. Sa last verse, itong binasa natin sa Gawa 20:24, nang sabi, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang tungkuling na matapos kong gawing tinanggap ko mula sa Panginoon. Amen? So gawin natin, inspired ito mga kapatid, yung buhay ni Pablo. Dahil magawa lang. Okay? Isipin nyo sige, sunod nga kayo. Magawa ko lang. O, sundan nyo ako. Magawa ko lang ang tungkulin na ipinagawa sa akin ng Panginoon. O, di ba? Magawa nyo lang. Di baling hindi nyo magawa yung iba. Pero kailangan mga kapatid, mayroon tayong time management din. Hindi yung
nakatihaya ka, iniisip mo na may gawain ngayon, hintayin ko lang oras ng gawain. Di gutom ka, kasi umaasa ka sa iba, kailangan gagawin mo ang mga bagay, ihanda ba? Di ba? Kaya mag-level up tayo. Amen? Kaya pag pumunta ko sa inyo, kailangan mag-level up kayo, ha? Pastor, may pagkain na dyan. Hindi, ako na magdala ng pagkain sa inyo. Kaya natutuwa ako dun sa Mindoro. Nandito yung kasama ko. Palakpakan mo natin sa buhay ni Grace. Kasama ko yan. Tayo nga, Grace. Isa siyang tribo, mangyan. Pero magandang mangyan, no? Oy, mga binata, huwag kayong magbalak, ha? Huwag niyong dadalhin ko ng buhay yan doon. Dadalhin ko ng buo yan doon. Kasi yun ang paalam ko sa tatay niyan. Huwag kayong manligaw sa akin para sa kanya. Okay? So, ganun pa man, mga kapatid. Ito last na challenge sa inyo. Kailangan natin ipagpatuloy yung ating nasimulan. Okay? Ang sabi sa Galatian, huwag kayong magsawa gumawa ng mabuti. Sino bang nagsawa ng gumawa ng mabuti dito? Wala naman siguro, di ba? Pero kung ipagpatuloy niyan, tandaan ninyo, ang reward na inihanda ng Panginoon, matatanggap natin. Kasama na ako niyan. So, yun lang ang masabi ko sa inyo kasi hindi na tumaas, baka nagalit na yung kuhan. Baka yung 10 minutes niya, i-adjust ng 20 minutes. Okay, salamat sa Panginoon tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa oras na ito. Sa maiksing pagkakataon, sa oras na ipinagloob mo Panginoon sa iyong panglingkod, Lord, salamat na ipahayag Panginoon sa bawat isa ang encouragement na ito. Ang maging highest level o higher level Panginoon na paglilingkod sa iyo. Lord, sa oras na ito, pagpalain mong bawat isa. Mayroon mang mga pagkakataon na hindi maunawaan ang bawat isa. Lord, sa oras na ito, ang iyong salita ang mag-manifest sa kanilang buhay. Maging huwaran sila, Panginoon. Maging ilaw, Panginoon, ang iyong salita sa kanilang mga buhay. Kung may mga pagkakataon na hindi pagkakaunawaan, Lord, sa oras na ito, ipadama mo, Panginoon, ang tunay na pag-ibig mo nagmumula sa iyo. Ang pag-ibig, Panginoon, na ito po'y galing sa kaibuturan ng aming puso at maipamalas, Panginoon, bilang tunay na iyong mga lingkod. Salamat, Lord. Ang maiwan lang namin, Panginoon, sa oras na ito, sa iglesyang ito, pagpalain mo ang iglesyang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang namumuno. Panginoon, pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga kabataan. Ang mga bata, Panginoon, ang mga kananayan. Ang mga tatay, Panginoon, lahat na mga narito, i-bless mo sila, Panginoon. Naway sa sunod na pagkakataon, magkikita, Panginoon, ang lahat, nandun yung pananabik na nagmumula sa iyo. Thank you, Lord. Salamat ng marami dahil ikaw ang Diyos na inasahan namin. Ikaw ang Diyos na inaantay namin, O Lord, na huwag nawa, Panginoon, na madatnan mo kami na sa iyong pagdating na hindi kami gumagawa sa iyong kalooban. Lord, patawarin mo kami kung anong mga pagkakamali namin, maaaring sa isip, salita, sa gawa, may mga bagay na sadya o hindi sinasadya, mayroon ding mga lihim, Panginoon, o lantad sa aming mabuhay na gawa. Lord, patawarin mo kami. Linisin mo ang aming buong pagkatao na kami po'y makarapat dapat sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po, Panginoon. Sa iyo na pagkitiwala ang lahat ng ito. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat magsabing, Amen.